Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pronouncement ni Speaker Martin Romualdez kahapon, yung pag-open ng session ng Kamara. Sa kanyang speech, binanggit niya na they will direct the appropriate committee sa Kamara na mag-conduct ng inquiry in aid of legislation tungkol sa gentleman's agreement panahon ni PRRD, yung kasunduan nila, yung status quo, usapan nila ni President Xi of China to maintain the peace. Okay, so ito, may nagpadala sa akin yung press release ng Office of the Speaker of the House. Binabanggit dito nga talagang tuloy na po ang hearing tungkol sa gentleman's agreement. Okay, basahin ko lang yung exact words ng speaker tungkol sa bagay na ito. Sabi niya, "Our country's territory, sovereignty, and sovereign rights may have been compromised by a deal disguised as an agreement to maintain the peace and status quo in the West Philippine Sea." Compromise daw yung ating sovereign niya. Okay, dagdag pa niya. Okay, Ayungin Shoal, sabi niya, is part of the country's exclusive economic zone as reaffirmed by the 2016 arbitral ruling on the South China Sea Arbitration Chief. This would clearly mean that our country has every right to protect and safeguard all features within our ECC, including Ayungin Shoal. Okay? So, we believe that in the end, upholding our territorial integrity and sovereignty in accordance with our Constitution and with international law is what matters the most. Yan. So, patatawag nila sa Kamara ang mga opisyales panahon ni PRRD na na-involve dito. I believe walang written agreement tungkol nito. Wala lang. Usapang lalaki lang. Status quo, as is, where is. So, sino-sino ang patatawag? Secretary no ng Department of Defense, si Secretary Lorenzana, Secretary ng Foreign Affairs, I think Teddy Locsin ba yun? At ang target nilang patawag nito, walang iba kundi si PRRD. Alagang isasalang nila sa hot seat sa Kamara para panagutin. By the way, in aid of legislation lang ito. I don't know kung may kahalo pa bang ibang motibo. Ano kaya ang mga batas na kanilang i-review? Dapat din nila, detalye din. Kasi baka matulad doon kay Senator Hontiveros kay Pastor Kibuloy, patawag ng patawag, mag-appear si Pastor Kibuloy, hindi naman nag-appear si Pastor Kibuloy, kaya na-issuehan tuloy siya ng warrant of arrest. So, tinatanong anong mga batas, wala mang klaro na batas na i-amend or gagawing batas. So, remember this is in aid of legislation. Okay, by the way, maalala ko, sa isang interview, binanggit ni Sassasut na yung status ko na yan, yung gentleman's agreement, nagsimula pa panahon ni late President Noynoy Aquino. Mayroong Inquirer article, I think March of 2013, hindi ko ma-sure yung year, may naipublish na article sa Inquirer, sabi ni Sassasut na
in-interview ng Inquirer si then Defense Secretary Volker Gasmin at sinabi niya na nagkasundo ang dalawang gobyerno, China and the Philippines, na pwedeng i-resupply ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre basta huwag lang magdala ng construction materials. Yon, binanggit mismo ni Secretary Gasmin sa kanyang interview sa Inquirer at naipublish sa Inquirer. So, kung ito ang nangyari nga, edi nagsimula ang gentleman's agreement panahon ni late President Nonoy Aquino. At na-explain naman ito ni PRRD, di ba? Nag-press conference na siya tungkol yan. After na nagbitiw ng salita ang Pangulong Marcos Jr. na he was horrified by the gentleman's agreement. Sabi niya, pinagsabihan kami ng presidente ng China na huwag niyong gagawin yan. Yung gagawa sila ng hakbang na hindi matuloy yung status quo. So inamin ni Tati Digong, yes, natakot kami. Inamin yan. Kasi hindi tayo handang makipaggera. Kaya kung ano yung naabutan ko na sitwasyon, tinuloy na lang namin. So, ang kinu-question dito is yung soberenya na isurrender, na compromise na natin. Ang tanong, mayroon na bang nawalang teritoryo natin o umalis na ba ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre? Nandun pa man. So, it's just a matter of foreign policy. Kaya nga, sa press conference ni PRRD, sabi niya na, sige, come on. Gusto niyong i-repair ang... Kasi dito ang contentious issues, yung repair ng BRP Sierra Madre. Panahon ni PRRD, hindi talaga sila nagdala ng repair materials, construction materials para i-repair. But, ang barko, nandun pa rin. Ang ating mga sundalo, nandun pa rin. Na protektahan pa rin natin yung ating... rights, territorial rights, naprotektahan. Hindi man nawala, di ba? Kung nawala, sana yung nasira yung BRP Sierra Madre. Kaya hindi ni-repair. Lumubog na. At yung mga sundalo, wala na tayong presence doon. Yun. Merong pananagutan si PRRD. He failed to protect our territorial rights. Kaya lang, nandun pa man. So, ibig sabihin, to me, mas gusto ko yung ginawa niya dahil walang masyadong tensyon ng panahon niya. Nga lang, kaibigan lang. Ngayon, grabing tensyon. Kaya nga, sabi ni PRRD, na sige, come on, I challenge you. I-repair nyo. Magdala na kayo ng construction materials doon. Pwede. Kayo naman ang nakaupo. Tama. Kung talagang igiit ng administrasyong ito na let's protect our territorial rights, sovereignty, sige, titignan natin sa next resupply mission, anong gagawin. Okay? So, ang tanong, mag-a-attend ba si PRRD? I'm sure, iimbitahan nila yan. Ano sa tingin nyo? Dapat ba siyang mag-attend sa hearing sa Kamara? Kung ako ang inyong tatanungin, pag-imbitahan siya, dahil wala naman siyang itinatagong palagay ko mag-a-attend yan eh. Dahil, abogado siya, hindi siya kayang anuhin ang mas maganda para sa akin, mag-attend para mas maliwanagan ang taong bayan dahil my humble opinion, diskarte lang niya yon. Siya nga ang chief architect ng foreign policy nung panahon niya. Yun ang ginawa niya.
hindi siya nagdala ng construction materials, but to me, hindi niya isinorender ang ating territorial rights dahil sinusuplayan pa rin yung mga sundalo doon. May pagkain at nandun pa rin yung presence. So, meron bang ikakaso sa kanya paglabag sa batas? I doubt so. So, I don't know kung anong motive nila sa pagpatawag ng karapatan ng Kamara ito magpatawag dahil may oversight function. So, tignan natin kung anong response ni PRRD tungkol nito. Wala pa akong nabasang response. So, sa susunod na vlog, kung may response si PRRD, pag-usapan natin ulit.